Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. So, yun na nga. Ito, pag-usapan po natin itong si Banat Bay. Kasi marami nakakamiss kay Banat Bay dahil nga ilang araw siyang walang ipinost na video o wala man lang siyang paramdam. Right after na may lumabas na balita na naglabas na ng subpoena yung prosecutor office or si Trillanes nagbigay na siya ng subpoena. So nag-post siya na may subpoena ng lumabas kay Banat Bay. So marami nagtataka bakit parang biglang nanahimik si Banat Bay, biglang yun nga walang paramdam kung nasaan siya kasi halos everyday gumagawa siya ng mga video niya, nagda-live siya. Pero yun nga nung maglabas na ng subpoena. So may pinakitang subpoena si Trillanes, medyo tumamlay si Banat Bay. Hindi natin nakikita sa social media. So ito yung mga binanatan. Medyo hindi lang kagandaan. Yung mga binanatan ni Banat Bay tulad nito ni Mia si Ateng. Isa to sa mga binanatan ni Banat Bay. Ito, bumalat din naman kay Banat Bay. Medyo na-miss yata niya si Banat Bay kasi napunan niya na parang bilang lumaylo si Banat Bay. So, panoorin po natin tong video na to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin na video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, panoorin po natin to si Ateng kung paano niya na-miss si Banat Bay. Hindi ko alam kung maaawa ba ako or maiiyak. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko dito kay kay Banat Bay. So meron akong na-receive na balita, guys. Kasi 'di ba kahapon bago natin ipakita yung conversation. 'Di ba kahapon kinontent natin itong si Banat Bay. Ano yung content natin kahapon kay Banat Bay? Na 3 araw na nga po siya, guys, na hindi nagko-content. So ito, kita mo, medyo concern si ate rito kay Banat Bay kasi nga parang bantay na bantay niya kung ilang araw nang hindi nagko-content si Banat Bay. So di natin alam kung ito si Ateng medyo napupol na kay Banat Bay kasi hinahanap-hanap niya So nagiging concern na siya kay Banat Bay. Diba, wala na po siyang post sa kanyang YouTube, even sa kanyang Facebook, na nahimik na siya. So, kabilang po guys, hindi po kabilang, nanahimik siya nung time na inilabas yung subpoena ni former Senator Antonio. So, yun ang nire-reason nito ni Ateng na sabi nga niya, medyo nanahimik nga daw si Banat Bay nung lumabas yung subpoena ni Trillanes. So parang gusto niya sabihin dito, medyo parang natakot daw. Parang ganun yung dating. Parang natakot yata si Banat Bay dun sa subpoena. So, i-assume natin na hindi naiintindihan ni Ateng kung ano ibig sabihin ng subpoena. Trillanes. Ako guys, sa isip ko lang siguro medyo naglaylo. Yun yung isip ko, medyo naglaylo or natakot itong si Banat Bay kasi nga diba. So natakot nga daw, sabi nga niya natakot daw si Banat Bay. Pero siyempre may statement si Banat Bay, di ba, nung nagsabi si Trillanes na kakasuhan nga siya ng cyber libel. So sabi nga ni Banat Bay, hindi man lang nga daw nanginig yung buong katawan niya dun sa kaso na yon. So dito mas parang sila na yung parang pinalalabasan nila rito na natakot si Banat Bay dun sa subpoenang nilabas ni Trillanes. Sinampahan ka ng kaso. Yung kaso mo, cyber libel. Yung cyber libel sa Pilipinas, ano po yun? Isang criminal offense. And kada isang count ay Tingnan mo, concern si ate na talagang parang ini-extend niya kay Banat Bay na pwede kang makulong. So hindi pa nga nagsisimula yung trial, parang hinuhusgahan na kagad. Pero sir, hindi naman siguro hinuhusgahan, parang siguro ini-inform niya si Banat Bay na pwede kang makulong ng 5 to 6 years dahil sa kaso na yan. So kung titingnan mo, parang talagang napupol na si ate kay Banat Bay kasi yung concern niya nandun na, sobra-sobra na. Makikita mo naman sa facial expression niya na yung concern niya kay Banat Bay sobra-sobra.
i-take ng 5 years kapag ikaw ay guilty. Tapos, umaabot ng milyones. Depende po sa ano mo, sa matinding paninira mo, yung bayad. So ngayon, itong si Banat Bay, simula nung nilabas guys, ng sabpina, inilabas na nga po guys, ni Trillanes ang sabpina, kinabukasan, hindi na po siya nag-vlog. And up to this moment, So yun pa rin yung kumbaga parang pinaninindigan niya yung sabpina parang yun yung ikinatakot ni Banat Bay. So eto mamaya paliliwanag naman ni Banat Bay ano bang ibig sabihin ng sabpina. So bakit ano ba ang dahilan bakit? Kumbaga parang nasaan ba si Banat Bay ng mga time na 3 araw siyang hindi nagparamdam na yun nga dahil na-miss siya. So, hindi nila alam kung nasan si Banat Bay kasi kahit ako, nagtataka rin ng mga time na yan na bakit walang post si Banat Bay. So, napag-alaman natin na ito pala si Banat Bay kasama ni Pangulong Duterte sa Singapore. So, nagkaroon yata ng rally yata doon ng Maisog. So, medyo inilihim yata nila na magkakaroon ng rally ron o ng peaceful rally. Then, dumiretso yata sila ng Davao. So, medyo naging private lang yung naging, siguro yung pagsasama niya ron, ginawa niya private kasi meron siguro, baka meron silang nilulutong mga programa, mga sabihin natin mga event. Kaya siguro hindi nag-post si Banat Bay. Pero yun nga, since natapat lang siguro, coincidence, natapat lang siguro na hindi nagparamdam si Banat Bay nung lumabas yung sabpina, binibigyan nila na ngayon ng ibang kahulugan. Andyan yung sinasabi nga na stress na raw si Banat Bay, andyan na yung nga na-depress, andyan yung natakot daw si Banat Bay. Pero ano ba talaga yung ibig sabihin ng sabpina? Ang sabpina po ano naman yan, parang ninonotify lang naman tong taong to na meron siyang o meron nagkaso sa kanyang tao. So, siyempre, kung ikaw i-notify, so kailangan mo na ma-receive. So, gaya nga nung sinabi niyo nung una, di ba? Hanggat nung unang naglabas ng video si Banat Bay, sabi niya, hindi pa siya magko-komento kasi nga hindi pa niya hawak yung reklamo. So, siguro hindi pa natatanggap ni Banat Bay nung time na yun, nung lumabas yung sabpina. So, wala siyang ginawa kasi nga, kumbaga, hindi naman niya masyadong iniintindi yung kaso na yun kasi alam niya na lulusot siya sa kaso na yan. So, mababasura at mababasura. Kaya, magkasama kayo sa magdasal na lumusot yung ikinaso ni Trillanes. Kasi pag diyan pa lang, na-dismiss, kung sa prosecutor level pa lang, madidismiss yan. Maniwala kayo, sigurado araw-arawin ni Banat Bay yang si Trillanes. Kasi maraming nagsasabi medyo mahina. Mahina yung ikinaso kay Banat Bay na cyber libel. So tuloy natin to. Pang-4 na araw niya na guys, na hindi na po siya nag-update, hindi na po siya nag-vlog. Tingnan nyo talaga updated si Ateng Talagang siguro miss na miss niya si Banat Bay Sa totoo lang, hindi naman ako invested sa buhay ni Banat Bay. Wala naman ako paalam dyan kung hindi yan mag-upload. Much better. Pero bantay na bantay ni Ateng. 4 na araw na rin din nagbablog si Banat Bay. So, hindi daw siya kay Banat Bay. Sweet! Nga, di ba? Para tawag dito. Panay naman ang hawak sa book niya na parang naman nagpapakit kay Banat Bay. So, si Ateng talaga actions speak louder than daw, sabi nga nila, di ba? Actions speak louder than words, sabi nga ika nga nila. Na babawasan yung mga taong toxic. Hindi naman ako invested sa buhay ni Banat Bay. So ngayon, may nag-chat sa akin. Ngayong umaga lang guys. 9:15 AM. Ano yung chat? Eto guys, basahin natin ha. Uy Mima, may update kami kay Banat Bay. Sabi ko na yun. Ano yung update nyo? 4 days no content na siya, di ba? Yan yung sabi na nag-chat sa akin.
Tapos nung tiningnan ko, oo, 4 days na. Sabi ko, oo nga, 4 days na. Sabi niya, alam mo ba kung bakit di na siya nagko-contempt? Hindi ko siya nireplyan nung una kasi nga sabi ko, napabitin ba yan? Tapos nag-chat siya ulit. Ang sabi niya, na-depress daw. Tapos may haha emoji. So yun, may chismis na lumbas na yung nga, na-depress daw. So, para labasin natin chismis to. Siyempre, wala pa naman, kumbaga parang ito, kwento nito eh. Ay, sa mga kapitbahay yung mga chismakers. So, ganyan lang na, siyempre, hindi nila nakikita. So, gumagawa na sila ng kwento kung ano nangyari kay Banat Bay. So, may katotohanan siguro yung sinasabi ni Banat Bay na puro chismis lang talaga yung hilig nitong mga vloggers na to. Kasi, kumbaga, ina-assume na kagad nila na may nangyari kay Banat Bay dahil nga 4 na araw hindi nag-content. So, ina-assume na nila na depressed daw si Banat Bay. Guys, hindi ko tinotolerate yung depression. Kahit naman kaaway natin yun. Hindi naman sa totally kaaway. Hindi lang kami nagkakasundo sa political will. Pero ito, panoorin natin itong video ni Banat Bay na nagparamdam na kung ano ba nangyari kay Banat Bay. Dahil lang guys ito, ayan. Yan yung pinakamasakit guys, yung tipong kalmado ka tapos malaman-laman, ay, meron na pala akong, di ba, yung ganun. Ito na naman yung mga tangang troll ng... Ito daw yung mga tangang troll. So, babanatan ni Banat Bay itong mga chismosang vlogger na kung ano-ano yung sinasabi na kaya raw hindi nagpapakita o hindi nagparamdam ng 4 na araw si Banat Bay. So, sa mga tangang vlogger daw, makinig kayo kay Banat Bay. Mga tanso. Mga tanso. Kamusta na yung ninyo Trillanes? Ang tanga-tanga nyo naman. Ulit-ulit. Alam mo, eto hindi ko nga maintindihan dito sa mga tangang insimada vlogger na to. Bakit? Tangang insimada vlogger ba si ating Banat Bay? Bakit mo nasabi yun? Siguro dahil siguro siya sa mga nagtatanong kung nasan si Banat Bay. Kaya ito ang sagot ni Banat Bay sa mga tangang ensimada vlogger. So, bakit ensimada? Dahil nung panahon nung nag-assume pa lang, umpisa si Pangulong Marcos tuwang-tuwa na itong mga vlogger na to na nabigyan ng ensimada. So, kaya tinawag to ni Banat Bay na ensimada vlogger. Kulang talaga sa aral eh. Bakit? Lagi na lang masyado silang manghang-mangha sa subpina na lumabas para ipatawag po tayo. Ang tawag po kasi diyan para hinihingin po yung ating panig naman ng korte. Yan, makinig kayo mga ensimada vlogger. Makinig kayo kung ano ibig sabihin ng subpoena. Ipaliliwanag din ni Banat Bay. Although pinaliwanag ko nung umpisa kung ano yung subpoena, pero ito galing mismo kay Banat Bay. So kung ano yung pagkakaintindi niya doon sa subpoena. Makinig kayo mga ensimada vlogger. Ang tawag po dyan due process. Kasi baka sabihin nung iba, naku may warrant ka na ba? Ang subpoena ay magkaiba sa warrant. Huwag naman tanga. O nga naman, huwag kayong tanga. Magkaiba ang subpoena sa warrant. Ang subpoena notification lang, notify lang para sagutin mo yung reklamo sa'yo. Ang warrant, yun yung dadakping ka na ng polis. Tanga-tanga naman eh. Kung nag-vlog kayo, matuto rin kayo mag-aral. Tapos mas ano pa kayo mas concerned pa kayo kaysa sa akin. Isa pa yan. Parang mas sila pa yung mas apektado dun sa lumabas na subpoena. So parang gusto nilang palabasin na right after maglabas si Trillanes ng subpoena, kailangan sagutin kagad di Banat Bay. Hindi naman kumbaga nakaibanat ba yung kung kailan nyo gusto sagutin kasi may grace period naman yung subpoena na yun. So hindi naman yung kailangan na pag naglabas timano lumipad ka na agad ng korte para sagutin. In fact, kahit hindi nga siya umatendong, magpapunta lang siya ng representative, is okay na. Kasi nga, i-determine pa naman yan kung mayroong probable cause yan, kung mayroong bang bigat yung sinampang kaso ni Trillanes, which is kasama sa due process yun. Kasi hindi naman pwedeng ibasura kagad ng prosecutor office yung reklamo ni Trillanes. So, kaya nga pinasubpoena yung mga nireklamo
para tingnan kung meron bang kabuluhan, meron bang, kumbaga yung may katotohanan ba yung inireklamo ni Trillanes. Kaya nga sabi ko, yung pagsampa ng reklamo ni Trillanes, kailangan dagdagan niya ng dasal yun. Kasi medyo magaan nga lang yung, kumbaga, parang non-bearing pa nga yung dating niyan eh. So yung burden of proof niya na kay Trillanes. So kailangan niyang makapagpakita ng mga video na sinabi daw ni Banat Bay na ibinenta nga daw ni Trillanes yung Scarborough. Pero may nakapanood din akong mga vlog tungkol sa batas na hindi porket nagbigay ka ng komento, hindi porket ipinost mo, shinare mo yung post na yon, liable ka na kagad for cyber libel. So medyo napakagaan. Kumbaga nga talagang kailangan daanan, lagyan ni Trillanes tsaka ng mga vloggers na ensimada yung dasal, yung reklamo. Kasi pag yan hindi lumusot sa prosecutor office, dun pa lang sa pagbibigay pa lang sa preliminary investigation kasi pag-aaralan pa yan, dyan pa yung magpapasa pa ng, nag-file ng charges, nandyan yung counter affidavit, magkakaroon pa ng rejoinder, magkakaroon pa ng, basta may mga ganun-ganun pa, palitan pa ng mga papeles yan. So, doon magbabase yung prosecutor's office. No? Ngayon, kung makita ng prosecutor office na may bigat yung reklamo ni Trillanes, pwedeng umakit na yan sa korte. Ayun nga, doon na darating yung warrant, doon na lalabas, na iwawarrant na sila Banat Bay para, kumbaga parang inuutusan na sila. So, kailangan nilang umattend sa mga hearing. Pero, kapag nakita ng prosecutor's office na wala man lang kalatoy-latoy yung ikinaso ni Trillanes, i-dismiss kagad yan. So, hindi na iaakit sa korte at doon mapapahiya si Trillanes. Doon siya mas talong pagtatawanan itong mga banateros, ng mga DDS vloggers, kasi nga, lumalabas slapsuit lang yung ginawa ni Trillanes dyan. So, medyo yung pressure na kay Trillanes wala dito kay Banat Bay. Hindi, nagtataka lang ako dito sa mga ensimada vlogger na to. Mas nai-stress sila kaysa sa akin. Mas stress sila doon sa subpoena kaysa sa akin. Kasi nga, hindi nila naiintindihan kung ano ibig sabihin ng subpoena. Basta ang alam nila, pag pinasubpoena ka, pinapatawag ka sa korte. Parang lumalabas arrest warrant kagad yun. Yun yung kagad nila. Kasi pag kulang talaga sa research, yan yung nangyayari. So, dahil nga hindi nag-research, feeling nila ang subpoena warrant, mas nagiging concern sila kay Banat Bay. Bakit? Kasi gusto nilang banatan si Banat Bay. Yun ang katotohanan ng Banat Bay. Inaantay nila na docking ka, na arrestuin ka, makitang meron kang mugshot, na nakasuot ka na may letter P. Depende na lang kung kagaya ka ni Trillanes na binigyan ng na special treatment ng time na yon, na minagset siya nakasuot siya ng polo yata yung yung Amerikana, parang yun na suot niya. So hindi siya pinagsuot nung yung talagang sinusuot ng mga minamagshot na nakukulay orange. So siguro binigyan siya ng na courtesy lang dahil nga senador pa siya noong time na yun. Kaya hindi siya pinagsuot ng t-shirt. Pero malamang kung sakaling ikaw yung mabibigyan ng warrant dito, baka ipasuot sa iyo yung kulay orange sa damit. So yun yung inaantay ng mga basher mo, ng mga tropa nito ni Trillanes. So kaya nga yung pressure dito ngayon na kay Trillanes, tingnan natin kung magkakaroon ng probable cause. Parang tanga lang, di ba? Parang tanga lang kasi, parang stress na stress sila. Banat Bay, meron ka ng subpoena. Tatago ka. Ba't ka magtatago sa subpoena? Bobo. Ang bobobo nyo raw, sabi ni Banat Bay. Subpoena lang tataguan niya. Hindi nga natin alam kung nasan ba si Banat Bay. Tsaka pakialam natin kay Banat Bay kung hindi siya mag-vlog ng 4 na araw. Karapatan niya yung channel niya yun. Sa kanya kung kailan niya gusto mag-vlog. Kahit nga next month pa siya mag-vlog, wala namang problema sa kanya. So, ba't parang mas concern pa kayo kay Banat Bay na 4 na araw siyang di nag-vlog? Ang subpoena po, sinasagot ho yan.
Sa katunayan, hanggang ngayon, wala pa po sa akin. Alam mo, So, yun pala. Kaya pala nung time na pumunta si Harry, pumunta ba o hindi, nung dumating na yung oras na si Harry Roque yung anak, si Harry Roque yung unang sumagot doon sa Sabina. So, actually, hindi nga pumunta si Harry Roque doon sa korte para sagutin yung Sabina. Nagpapunta lang siya ng representative niya. Kasi nga minamaliit lang. Yung baga kay Harry Roque, hindi niya siniseryoso yung ikinaso ni Trillanes. Kasi parang wala nga kakwenta-kwenta. Sabi nga ni Harry Roque, bring it on nga daw eh. So dahil sa ginawa ni Trillanes na yan, medyo yung pressure pa nga mas lalong bumigat kay Trillanes. So mas kailangan niyang bantayan yung kaso na yan. Kasi nga kung hindi yan magpo-prosper, hindi yan mabibigyan na probable cause. Sigurado tayo, aaraw-arawin ng DDS itong si Trillanes. Pagtatawanan yan. Hindi lang araw-araw na bibirin, pagtatawanan pa. Dahil sa mga pinagagawa niyang mga slap suit. So yun nga, hindi nga umattend si Harry Roque. So si Banat Bay, sabi nga niya, hindi pa niya nare-receive yung subpoena. So bakit siya pupunta sa korte? So mag-start pa lang naman yung bilang ng 10 days grace period. Once na ma-receive niya yung subpoena, syempre kailangan niya munang basahin yung subpoena para malaman niya ano ba yung inireklamo ni Trillanes sa kanya. una pa nga yung media makatanggap kesa sa akin. Kasi dami nagtatanong dyan kahit mga media. Hindi ko nga alam, tatanungin ng media ko, no panig ko, hindi naman lalagay. Tatanong nila, ano masasabi mo sa subpoena ni Trillanes? Kayo nakabasa ako, hindi ko nabasa eh. Ba't di kayo sumagot? Totoo naman eh. Oo nga naman. Ano naman i-comment ni Banat Bay kung di pa niya nababasa yung subpoena? Talaga naman magkomento siya na mag-invento siya ng mga kung ano-ano kung magkamali pa siya. Hindi mas siya pa yung pagtawanan, di ba? So aantayin niya muna ma-receive. Siguro naman one of these days marireceive niya yan at feeling ko naman naka-ready naman si Banat Bay dahil nga confident din naman siya na mababasura lang yung kinaso sa kanya ni Trillanes. Kayo pala nakabasa, ba't di nyo sagutin? Huwag nyo na akong tanungin, di ko pa nga nababasa eh. Wala pa nga tayo natatanggap eh. Bobo talaga dito itong mga ensimada vlogger talaga. Pagpasensyaan mo na Banat Bay. Yan ay mga talagang hindi gumagamit nga ng isip. Ang ginagamit ng mga yan parang zombie atay na lang. So hindi nag-research ano ba yung pagkakaiba ng pagkakaiba ng subpoena sa warrant. So sa kanila gusto kanilang pagtawanan dahil may subpoena ka, pero ang nangyayari nagba-backfire. Sila yung lumalabas sila mga tanga kasi nga hindi nila naiintindihan ano ba yung subpoena. So kulang talaga sila sa research. Mga patay gutom eh. Pag natanggap ko na, go. Tsaka ako magko-comment. Ha? Tsaka makukulong ka na. Tanga talaga eh. Magtanong kasi kayo sa abogado. Wag puro tanga ha. Kung makukulong ba ang ewan. Sila ka na kayong mga bobo rin eh. Sino ba abogado? Yun, eto. Sino daw ba yung abogado ni Banat Bay? Sino ba yung abogado na tinutukoy dito ni Banat Bay na tinatanungan itong mga ensimada vloggers? Pero ito, may isang abogado na magbibigay ng komento tungkol dun sa ikinaso ng cyber libel dito kay Banat Bay ni Trillanes. Ewan ko kung dapat bang matuwa si Banat Bay dito dahil sinasabi ng abogadong to mukhang lulusot siya or dapat siyang kabahan sa sinabi ng abogado na to dahil ewan ko, kayo na humusga kung dapat bang kabahan o dapat bang matuwa si Banat Bay sa kumbaga sa kung ano yung take ng abogado nito sa kasong sinampa sa kanya. Doon nyo, si Libayag. Noong 2012. Ayan. Binanggit ni Banat Bay si Libayan daw ba. So ito yung take ni Libayan dun sa kasong isinampa kay Banat Bay. So kayo na umusga kung dapat bang matuwa
o dapat bang matakot si Banat Bay sa prediction nito ni Atty. Libayan? Ipinost daw ni Roque ang aligasyon sa kanyang Facebook page. Ipinost naman daw ni Banat Bay ang video ni Roque. Saka ito nagbigay ng reaksyon na pumapabor kay Roque. Hindi, pero. Ayan daw pero makinig kayo kay Atty. Libayan na sinasabi sa mga sasabihin niya. So Banat Bay, matutuwa ka ba o kakabahan ka sa sinabi ni Atty. Libayan? Pero pinagtanggol ka rito ni Libayan ha. So kahit na binabanatan mo to si Atty. Libayan, pinagtanggol ka pa rito. So panoorin po natin. Parang saved si Banat Bay dito ah. Oh, parang save daw si Banat Bay. Kasi kung umagri lang siya o pumabor siya kay Roque, hindi libelous yung ginawa ni Banat Bay. Kasi sinabi ng Supreme Court, well, sa akin lang naman ito ha. This is for academic discussion. So, opinion ni Atty. Libayan, yung sasabihin niya rito. Kaya Banat Bay, sit back and relax. Sabi nga nila, stay put ka lang. Kabahan ka ba o dapat kang matuwa rito sa sinabi ni Atty. Libayan? We are just giving our inputs, insights in relation to the news report. Okay, hindi naman natin alam yung actual na facts of the case. Pero kung totoo nga yung sinasabi ng broadcaster dito, save si Banat Bay. Lusot si Banat Bay. Kasi nga, if you only agree, you share, you comment without saying anything new, pag walang bago, ha? So yun, Banat Bay, ika nga ni Atty. Libayan, lusot ka raw sa kasong cyber libel. So, Trillanes, narinig mo naman sinabi na Atty. Libayan, mukhang lulusot daw si Banat Bay. Pero, yun nga, Banat Bay, nasa sa'yo yan kung matutuwa ka o kakabahan ka sa prediction ni Atty. Libayan. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Take care and God bless.